106.7 Energy FM. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ang babaeng pink na pink na pink. DJ Lindsay, good morning! Good morning! Isang magandang morning sa inyong lahat. Wow! Grabe yan, si energetic. Ano nakain mo ngayon? Ano nalunok mo ngayon? Wala. Ano nasubo mo ngayon? Wala! Ano ka ba? Kumain lang ako ng pancake. Yun lang. Pancake pala. Oh. Pancake pala ang kinain mo ngayong umaga. Ngayong umaga. Siyempre naman. Ikaw ano na naman kinain mo ngayong umaga? Ano na naman? Siyempre healthy na ako ngayon. Alam mo, napansin ko doon sa mga videos natin, live natin. Kasi kahapon, di ba, may tinitingnan akong ineme doon sa mga videos natin. Ang pumayat ka na naman. Pumayat ba ako? Oo. Talaga ba? Oo. Uy. Tigilan mo na. Bumalik ka na sa dati. Parang nagiging totoy ka tuloy tingnan lalo. Hindi naman ang ginagawa ko Baby face ka na nga, tapos payat ka. Ganun talaga. Huwag ka Parang masyadong forever magpapayat. baby Baka isipin ng mga tao, may sakit ka. Uy, wala naman. Hindi. Promise, mamaya, papakita ko sa'yo. Talaga? Oo. Nagmukha ba akong pumayat? O siguro dahil nga may problema sa lighting kahapon. Or baka ganun nga lang naman kaya talaga. Kaya mukha kang may sakit. Or akala mo lang yon kasi ngayon nagpapa-abs na ako ulit. Ano ba? Kain nga ako ng kain ngayon eh. Talaga ba? Oo, mababa lang yung carbs. Kaya minsan nangangamoy menudo dito sa opisina, ganyan. Alam mo kung anong ulam ni Toby eh. Kasi, yung kinakain ko kasi, iba-iba kasi yan. Yun nga, para kahapon, natutuwa ako sa kinain ko. Ano yun? Shepherd's pie. Alam mo yun? Hindi. Ano yun? Ano siya, ground beef siya. Okay. Tapos, meron siyang mashed potato and everything. Ang sarap niya. Inapay. Hindi siya inapay na ginawa. Dapat ganun siya, inapay siya. Oo. Pero hindi. Ba't siya tinawag na pie? Basta, i-search mo na lang. Alam mo natuwa ako doon kasi yun yung first time ko kumain ng shepherd's pie. Okay. Tapos ito yung favorite food niya, Gordon Ramsay. Talaga ba? Okay, yan naman pala. Hindi naman ganun yung luto, no? Pero, alam mo yun, the thought na nakain mo isa sa mga favorite dish ni Gordon Ramsay, nakakatuwa. Okay, kasi sa mga hindi po nakakaalam, no, talagang idol niya si Gordon Ramsay. Oo. Dahil chef wannabe siya. Siya po, di? Di ba? Totoo naman. Dati, pangarap ko yun. Oo, tapos mahilig-hilig siya magluto. Yes. Ganyan. Di ba kaya ako pag naging jowa mo, breakfast sa kama, yan ang iyahain ko sa'yo. Talaga ba? Di ang messy nun sa kama. Hindi, ako bahala. Ang kama, dapat tinutulugan, hindi kinakainan. Sweet yan, gigisingin ko yan. Tapos syempre, aayusin mo rin naman yun di ba? Magkakaroon kayo ng malit na table, tapos ihahanda mo yun lahat. Kompleto yun, actually. Ando na, sabihin natin, English breakfast. Yung ang toroy ng English kanya, breakfast. Diba? With matching orange juice, di ba? Tapos, pandesal lang at saka peanut butter. Syempre, para sa special someone ko, special breakfast, di ba? Okay. Buti na lang, wala ka pang special someone ngayon. Yun nga mapaghahandaan mo pa yan. Actually, naghahanda na ako kada weekend, no? Nagpe-prepare na ako. Talaga nga namang inaaral ko mga bawat dishes, no? Para nang sa ganun, para pag nagkaroon ako ng partner, no? Tapos nag-live-in na kami, breakfast, ako na bahala sa kakainin mo. Oh. Pakulang. Hindi, kasi naisip ko lang, kapag halimbawa, kailangan mo magpa-impress sa nanay ng jowa mo. Ano yung iluluto mo? Good question. Di ba? Oo nga no? Ano yung iluluto mo kung given a chance, no, na mamimit mo yung parents or siguro pamilya ng magiging special someone mo? Ano yung iluluto mo and why? Alam mo, gusto kong lutuin talaga yung steak Steak? Oo, steak talaga Kasi syempre, special kasi yung steak di ba? Okay. So kapag kasi niluto mo yun, no, ang fancy niya tignan with matching mashed potato pie and whatsoever pa. Tas may konting vegetables on the side. Okay. So kapag bago dumating yung araw na yun, no, siguro aaralin ko muna kung paano gumawa ng Wellington.
Ano naman yung Wellington? Hindi ko alam Beef kasi Wellington. pang mayaman yung mga ganyan. At Basta saka yun. pang mahilig kumain. Ma-technical siya na Wellington. na dish, no? Pero yun, Oh. parang pak na pak talaga siya. Oo. Wellington? Di Beef ba ano Wellington. yan? Di ba tsaa yan, Wellington? Hindi. Di ba ganyan yung mga pangalan ng mga tsaa na mamahalin? Kasi, ano mo kasi, i-search mo kasi, Beef Wellington, masarap yan, promise. Kapag Kaya yan nakita mo, gugustuhin mo rin naman talagang tikman. Hindi nga ako mahilig sa mga mamahalin na pagkain. Uy? Yun yung problema ko. Oh? Hindi ko na-enjoy pag masyadong fancy for everyone's information. Kaya wag niyo akong bibigyan ng mga mahalin na mga pagkain. hindi ko na-enjoy kapag masyadong fancy yung pagkain. Siguro dahil hindi naman talaga ako pang high-end, ganyan. Kasi siguro kasi kapag kumain ka, di ba? Kapag kasi usually kasi sa high-end kasi by portion yan eh. Or hindi ako foodie kasi. Siguro nga, ganun. Oo. Paulit-ulit lang talaga yung kinakain ko eh. Hindi ako ma-explore, hindi ako yung tipong pag may nagbukas na bagong resto, wait, kain tayo dyan, try natin yan. Hindi ako ganun. Okay, pero minsan try nyo rin, no? Ikaw, ganun ka ba? Yung Oo. tipong pag may nakita kang bagong bukas na resto, kain nga ako dyan. Gusto kong tikman talaga. Ito talaga, kapag gusto kong mag-travel, no? Tinitikman ko yung nila, burger nila. Laging burger. Burger, oo. Kasi burger enthusiast ako eh. Oo. So ang nangyayari, Ang taray ng burger syempre enthusiast. naman, par. Oo. So yun, nung pumunta ako dati sa tag dito, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Cambodia, and sa tag dito, sa Malaysia, no? Oo. Tumitikim talaga ako ng burger. Iba-ibang burger. Pero ang natikman ko na the best burger, no? Oo. Nasa Cebu. Cebu. Oo. Pero feeling ko kasi, Toby, depende sa palate yan ng tao. Oo, depende yan. Diba? Oo. Kasi may mga tao na gusto yung burger, ganito, maalat, ganyan. Or medyo yung tostado yung burger, yung Yes. patty, ganyan. So, Tama ka dyan. depende sa panlasa mo. Minsan kasi gusto rin nila yung makakapal na patty eh. Yun. Pero para sa akin, no? Oo. Ang perfect burger para sa akin is yung smash burger. Smash burger. Oo, smash burger kasi kapag kasi siya kinagat mo, no? Oo. Talagang tutulo talaga yung juice. Ang sarap. Okay. Tapos meron pang melted cheese. Oo. Tapos yung buns, no? Na toast sa butter. Na may butter, oo. Diba? Tapos may caramelized onions. Totoo. Ang sarap. And ayan, nagugutom na si Kuya ngayon. Napapalunok na si Kuya ngayon. With matching Nakakaloka. pickles pa. Yun nga. Alam mo, ang sarap-sarap Sa niya. sa ketchup, ano yung gusto mo? Banana or tomato? Hindi ketchup lang talaga eh. Mustard. Hahaluin mo siya. Oo. Hahaluin mo siya ng ketchup, mustard, di ba? Basta Oo. yun, whatsoever pa. Basta merong certain meron kang paghahaluin, no? Oo. Tapos masarap yung yung dressing na yun. Kaya nga, wala lang. Ay, naku, Natatakam nagutom na na ako. tayo. Ang pangit ng topic na to. Alam mo- Napapalunok tayong dalawa na hindi natin, Alam mo, kanina talaga, no? Bago ako magsalita, no? Sa 6:20 na talk ko, no? Oo. Grabe, ang inano ko naman doon, yung breakfast na tosino. Tosilog. Oo nga, naririnig kita kanina. Alam mo, natatakam din talaga ako kasi na-imagine ko yung lasa mismo eh, nung Oo. ine-explain ko. Nakakaloka. Ay, naku. Yan yung pangit. Well, good for you, no? Dahil ang dami mong mga nasasabi tungkol sa mga pagkain bilang nasa umaga ka at breakfast yung pinag-uusapan. Paano naman yung mga taong hindi pala kain ng breakfast? Yung tipong may mailagay lang sa chat Yun kapag nga, umaga. karamihan kasi sa mga pangga natin, no, talagang Oo. ini-skip na nila yung breakfast. Yung iba naman hindi totally, parang ako, basta isang tinapay, okay na yun sana. Tapos lang ako, magka-coffee lang ako. Pero ako dati, no, talagang ini-skip ko talaga breakfast eh. Dahil, Rekta na ako sa lunch eh. so, brunch, ganyan. Lunch. Lunch. 12 talaga. Oo. Kasi ang time ko kasi before, no, Oo. 10. So nung gumigising ako mga siguro 8 or 7, no, pero hindi ako nagugutom. Kaya nga. Ang pagkadating ko dun sa office namin dati, no, nasa 10 na yon, tatrabaho na ako, and then 12, doon na ako kakain. Lunch na lang talaga. Well, Ganun. which brings us to our topic for today. Hoy! Hoy, topic ka. Ano yung pinag-usapan nyo kanina? May narinig akong may sa'yo something kanina eh. Eto nga kasi yung sender natin kanina, no, Lindsay. Di ko alam, uso pa pala ngayon, no? Uso pa pala ngayon yung SOT or SOP. Alam mo yun? Sige. Shoot on po. Ano? Shoot on. Alam mo na yun, dahil di ko pwedeng sabihin yung salita, di ba? Sige, sabihin mo. Hindi pwede. 500? Hindi. Ano ba? Shoot on phone?
At saka... Hindi, ito. Number 6. Number 6 on phone and number 6 on text. Oo nga. Shoot on text. Uso pa yun ngayon. Yun nga, nagulat nga ako eh. Hindi, totoo, meron pang ganyan. Kasi nung pagkabasa ko dito, no, ay wow, napawaw talaga ako kasi knowing na meron na tayong video call ngayon, di ba? Tapos laganap na yung mga, alam niyo na, may ginagawa sa video call talaga, no? Oo. Pero meron talagang may gusto pa on text, di ba? Or chat. Meron. Nakagulat lang, no? Kasi it keeps the mystery alive eh. Ayun nga. Ang ayaw nila minsan ng visuals, gusto nila yung nababasa nila tapos nai-imagine nila nang walang visuals. Oo. Sila mismo yung nag-i-imagine sa isip Yes. nila. Kaya naman itong ating sender parang na-miss niya rin naman talaga yung ganong klaseng intimacy, no? Na kung saan sa text-text lang, di ba? So yun, pinatulan niya. Okay. Etong guy kasi, or girl, no? Talagang nakamatch siya daw sa isang dating app. Okay. So ayun, parang na-curious siya, na napawaw din siya, aba, uso pa pala to, no? Oo. So yun, gumora bells daw siya. Okay. Tapos may nangyari nga daw sa kanila through text or chat, di ba? So wow. In fairness. May nangyari sa kanila, text or chat. Ayun So, nga kasi, wala lang, yun kasi yung idea nun eh. Sa SOP or SOT. Ganon siya. Oo nga. Before, lalong-lalo na nung panahon na hindi pa uso yung camera. Pero alam mo, sobrang nakakapagod yung... Hindi ba kayo naiinip sa ganyan? Hindi, sorry Totoo naman eh. May mga tao talaga na sobrang talented when it comes to, chatting. Na parang as if nandun ka at ginagawa mo yun. Pero alam mo, nakakapagod yun eh. Tama. Lalo na kapag halimbawa, ang tagal mag-reply nung ka-chat mo, mawawalan ka ng gana talaga. Isipin mo pa dati, yung hirap dati. Oo. May times pa dati na mahina signal mo, LR ka pa. Yun nga. Anong LR? Late received yung message. Ayun. Ganun. Oo. Diba? Parang, Nakakabitin. oo, tapos parang maiinip ka. Tapos, ikaw na hindi ka mahilig sa, or hindi ka magaling sa mga ganyan, yung pagkikwento na parang visual yung effect, ganyan. Wala, nakaka-zero ng diba, response. Isipin mo, no? Ikaw na nandun na sa rurok. Tapos LR pa siya. Oo. Mabibitin ka. Kaya alam mo yun, dapat talaga kapag ganyan ka or may ganyan kang tendency, dapat ang kamatch mo is masipag din mag-chat, masipag mag-reply, attentive. Kasi alam mo, pag natapat yan sa tulad ko, wala talaga. Kasi ano pa kaya sa akin? Isipin mo, pangit. saan pa kaya sa akin? Wala kang kakwenta-kwenta sa ganyan. Ikaw Salamat, ba? wala rin akong kwenta. Diba? Kasi, hindi, Ako kasi, na too much information, Lindsay. Nakakaloka lang talaga. Alam mo yung, minsan, na-experience ko na kasi noon, na sobrang effort siya. Pero ako, parang, okay, nandun ako sa zone. Pero, ang tamad kong mag-isip ng mga salita para maging, alam mo yun, creative yung execution ng message, ganyan. Kasi isipin mo pa kasi yun eh, detailed mo yun siya sasabihin eh, di ba? Ang sipag ng mga, lalo na yung mga tao ngayon, ang sipag nila mag-chat. Tama! Grabe. Yan din ang pinagtataka ko. Paano ko yung na-come up ng mga chat nyo? Ang pangit natin kausap sa gantong Kasi sitwasyon. una sa lahat, di ba, nakakatamad talagang mag-chat, di ba? Type ka ng type, nakakapagod, napapagod yung thumb mo, di ba? Wherein kapag kayo ay magkausap lang, no, through call or video call, di ba? Ang dami mong pwedeng sabihin. Oo, di ba? Pero sa chat or sa text, how? Kasi tingnan mo meron naman silang option to like siguro i-record na lang kung ano yung gusto nilang sabihin. Pero kasi papangit yung dating Kumbaga mawawala yung mystery Tama. Diba? Pero kapag chat, nandun yung kumbaga made-decorate pa nila yung mga sinasabi nila. May edit-edit pa, mas di ba? nakaka-excite yung dating. Mas nakakapang-init, di ba? Ganyan. Pero, parang ka nagbabasa ng pocketbook nung unang panahon. Tama. At saka ng mga tabloid na talagang magagaling magsulat yung mga tulad ng Serex. alam na alam. Naririnig ko lang. Uy! Diba? Naririnig mo lang? Talaga ba? Yung mga, Scorpio Nights. may mga magagaling talaga, gifted talaga, na magaling magsulat. Na as if, sabi nga nung kaibigan ko before, tinatablan siya. Ganon. Pero ngayon, may mga ganyan pa rin talaga. And yun na-realize ko na hindi ako pang ganon. Yes. Kasi ang pangit ko talagang kausap sa ganyan. Ako rin. Pero alam mo ang nauuso na ngayon, no? Ano? Well, di ba dati nga tabloid, no? Ngayon, Reddit na.
Naririnig ko na nga. Sa Reddit, din yan. madaming yung ganyan. Pero kasi, ang natatandaan ko sa Reddit, yung tipong pag nagtanong ka, nandun yung mga maraming question. Maraming answers. Dati ganun. Pero ngayon, nag-evolve na rin sila. Talaga ba? Oo, madami nang nagko-confess doon. Madami ng mga bagay-bagay na kung saan inaamin nila yung mga experience sila. Ano yan? Application ba yan? Or Oo, website? may application. Pwede ring website, ganun. Oh. Tanong mo kay Dabush, alam niya yun. Tsaka Ay, kay Sheena. naman. Si Dapo siya na nagtataka ako, nagsasayaw-sayaw na ngayon sa TikTok, ha? Oo nga eh. Niloloka ako, ha? Diba? Pero yun, try mo. Mag-download ka. Ay, download. Baka mamaya makita ni Romel. Sabi ba naman Reddit dyan? Hindi, curious lang. Pang Oo. adlib. Oh. Diba? Diba? Oh, nagamit natin yun, Reddit. Tinry ko rin kasi yan. Nung time na pandemic, no? May nagsabi sa akin na tropa ko, no? Isa rin DJ. Huwag na natin pangalanan. O sige. Oo. Pero yun, sinabi niya sa akin, no? Try mo to. Na nakaka-intriga din na kapag bored na bored ka, no? Magbasa ka lang dito. Tapos minsan nakakadala rin yung ano nila, yung mga pinagpo-post nila dun sa Reddit. Talaga. So, isang ano lang yan, isang, kumbaga, proof na ang gagaling magsulat ng mga tao at ang daming time ng mga tao these days. Di ba? Tama. Hindi sila busy. Oo. So isipin mo, tayo no? magsulat. Magkokonsepto sila, no? Eto Pangga bilang graduate, no? Oo. Alam ko kung gaano kahirap magsulat ng ng Oo. script. Yung tipong out of the box. Oo. Tapos talagang, yung tipong madadala rin talaga yung readers mo, di ba? So ang hirap-hirap, di ba? So ngayon, Diba? it would take a lot of talent para makapagsulat And ng isang experience. Oo. para makapagsulat ng isang masterpiece. Oo. Di ba? Nakakaloka. Let alone makapag-reply sa mga ganyang mga topic. Oo. Di ba? Lalo na kung merong Gina nagme-message sa'yo na, ang tawag dito, game ka ba? Tapos doon na magsisimula yun, di ba? Oo. Saan ka ngayon? Oh, ano ginagawa mo ngayon? Oo. Saan, ano na hinahawakan mo? O bakit? Baka mamaya hinahawakan niya cellphone niya. Oh. Di ba? Ganun naman kasi, Nakakaloka. tingin ko ganun siya nagsisimula. Oo. Kasi totoo. dapat kasi detailed kasi yan eh. Kung kung iisipin natin, kung imagine natin kung paano yung SOP or SOT na yan. Oo. Dapat detailed. Kasi syempre, parang madala rin naman yung kausap mo. Sasabihin mo, saan ka na nakahawak ngayon? Di ba? May mga ganyan eh. Wait, iniisip ko kasi kung paano nagsimula yung... Hindi kasi alam mo na usually ginagawa yan, o normal na ginagawa yan, nung nag-send sa'yo, if siya yung nag-i-initiate. Ayun nga. Oo, diba? Parang matagal niya itong ginagawa. Oo, Oh, diba? regular niya tong ginagawa. Since nakamatch nga niya sa dating app, no, baka mamaya sa iba niyang ring nakamatch, no, ginagawa niya rin. Oo. Diba? Kumbaga, hindi naman sa hustler, pero yun, normal sa kanya yun. Pero in fairness, no, 2024 na may ganun pa rin. Nagulat talaga ako kaya binasa ko talaga eh. Hindi mawawala, feeling ko. Oo parang bumalik ako nung high school days na kung saan yung mga tropa ko, no, mga klase ko, pinagmamalaki pa sa amin. Uy, eto, nakaano ko to. Nakatungo sa text. Ayun, no, parang ako dati, wow, nakaganyan mo yun dati sa text. Parang kasi dati di ba kapag bata ka, di ba? Oo. Napapawo ka sa mga ganyan eh, di ba? Oo. Usually kasi yung mga nangyayari yan sa mga matatanda na eh. Oo. So ikaw, curious, wala pang alam sa mga ganyan, wala pang masyadong experience, no? Wow, ang galing mo naman. Yun yung yun yung response mo agad, no? Totoo. Late bloomer kasi ako, kaya wala akong ganyan. Ako rin actually. Diba? Oo. Sabi mo nga, high school eh. Yung mga Tapos klase ikaw ko. rin. Ito! Yung mga klase ko, mga ganun. Ako hindi, napapawaw lang ako. Kasi dati, no, good boy talaga ako. Ako late bloomer talaga. Good boy, late bloomer din naman ako. Ano ba? Gaya-gaya to. Kukainis to. Ba't tingin mo sa akin? Hindi Bulak kasi boy? lalaki kasi. Mga lalaki mas maagang na-expose sa mga ganyan mga kamundong De, pero ito seryoso ha. Good boy nga ako nun dati. Oo nga. Loko-loko lang talaga ako. Bakit ba tinidepensahan mo masyado yung sarili mo? De, sinasabi ko lang naman na good boy talaga ako at wala akong karanasan sa mga ganyan nung high school Masyado ako. mong pinagdidiinan na good boy talaga ako. Hindi, good boy talaga. Baka Ako kasi, na nga eh. Sa mga iniisip kasi ng ibang tao, baka kasi yung mga sinasabi mo dito ay totoo, di ba? Iniisip kasi nila, di ba? Ay, ganito ba lang si Toby? Ay, nako. Sabi niya sa akin, alam mo, tingin na sa akin ng mga tao, may anak na ako. Actually, di ba nagla-live nga ako sa TikTok, di ba? oh. Ang iniisip nila sa akin talaga, or tinatanong nila sa akin, may anak ka na ba talaga na hindi mo alam? Eto na po, sinasabi ko na po sa inyo, no? Wala po. Mga walang hiya kayo. Hindi, nagtatanong lang naman kasi ako. Malay mo lang naman. Alam mo, isa na yan sa pinaka-common na tinatanong sa akin, no? 3 kasi eh. Hindi mo ako makakalimutan dahil dyan. Yun nga eh.
Tatlo common na tinatanong sa akin sa TikTok live ko eh. Una, kiss mark ba yung nasa baba mo? Pangalawa, ayun na nga, yung may anak ka na ba? At pangatlo, kung straight ka ba? Straight po ako. Di ako nagtataka sa pangatlo. Kasi ever since naman tinatanong sa'yo yan. Oo nga. Bakit kaya? Diba? Pero straight ako, babae po gusto ko, okay? Malinaw na. Okay. Sa mga girls dyan na single, hello. Ito na naman tayo eh. Kaya ako... Wala naman akong ginagawa. Alam mo, kaya ako nai-issue dito eh. Hindi, bakit? Wala nga ako sinabi. Kasi yung yung actions mo, yung expression ng mukha mo, ibang iba. Ganyan lang talaga yung mukha ko. Wala kang magagawa dyan. Ay, hindi. Oo. Yung mukha mo mapanloko. Ang sabi dito ng mga tao, defensive si Toby. Watching from Cebu City, hello Winifredo, or Winifreda. Sabi nito, Maria Mangabat. Good morning po. Shoutout naman po sa 8 Suites Boutique Hotel, Tagaytay staff. And sana po makastay kayo dito. Uy, good baka vibes. naman. Ngayon na ba? Pwede naman, di ba? Mag-weekends. Alam nyo, malapit lang kami sa Tagaytay, no? Nagkakawit lang naman po ako. Mga isang oras lang yung biyahe namin dyan. Oo. Kung ako naman tatanungin mo, malapit na yung anniversary namin ni Romel. Naghahanap talaga ako na. Di ba? Pwede. Di ba? Baka hello. naman. Nakakaloka. PM lang po. Message nyo kami, baka naman. Uy, hello sa mga nanonood sa akin sa TikTok, no? Hello kay Anasita. Sabi niya, hope po mahanap mo na the right one. Salamat naman. Ang babait. Ano ba? Oo nga. Ba't ganyan na naman yung mukha mo? Wala lang ako sasabihin. Yung mukha mo parang ang dami sinasabi. Wala lang ako parang alam mo sasabihin negative agad. Hindi Judger ka. O hindi Feeling ko i-upload mo na naman mamaya to sa TikTok tapos ako na naman yung masama. Siyempre naman. Unahan kita. Buti na lang marami kang trabaho. Kasi naka-board ako. Hindi, madami nga akong ngayon gagawin ngayon. May live din mamaya ang Baklitas Meron silang interviewin. Ay, oo. Si Direk Daryl Yap. Yes, Direk Daryl Yap. Baka naman po, gusto nyo po ng may magsilbing puno sa susunod nyo pong film. Pwede po ako. Oo, si Direk Daryl Yap. Ako, kahit utosan nyo lang po ako, okay na. Sama nyo lang ako sa mga, mga bakasyon ninyo, ganyan. Ako sapat na ako sa puno. Diba? Yung tipong iihiyan ni Gerald Napoles, ganun. Bakit mo naman gugustuhin maihiyan ni Gerald Napoles? At least, nandun ako kaya ka na sa movie. pagkakamalang bakla eh. Ano naman? Puno, tapos ikaw yung iihiyan ni Gerald. Bakit? Alam mo, isipin mo nga yung mga sinasabi mo, Toby. Teka. Anong makikita mo kapag inihiyan ka niya? Hindi naman kasi ako nakatingin. Ito naman, hindi pumasok sa isip ko yung titingin ako doon sa Gerald Napoles, okay? Ay, nako, Toby. Ayaw lang nag-iisip ng kung ano-ano sa akin. Ay, nako, Toby. Umextra ka na kasi hindi mo na malulusutan to. Sabi niya, Shomanuel, Viva Max daw, Sir Toby. Pwede rin naman, di ba? Ito pa, sabi ni James, pa-shoutout po kami dito sa Dunkin Sumulong, especially si Renz na mapagmahal. Puro kayo pa-shoutout, walang pa-donut. Uy, nagugutom na ako. Ang dami kasi namin na pag-usapan yan, lalong-lalo sa pagkain, no? Oo. Baka naman. From pagkain diba? To, shoot on text and phone and yung mga puno-puno, ganyan. Naku, Toby, ewan ko sa'yo. Ay, nako. Anyway, mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy. Ang babaeng pink na pink na pink. Mamink-mink. Ay, mamink-mink. DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liam. And of course, nakasama niya at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede niyong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang Baby Toby 1067, okay? Okay. So susunod natin for our next song. Here's a song from Sugar Free na nagsasabing, tulog na, mahal ko. Aww. Excited na akong sabihin yan sa future ko. Sakto, no? Patulog pa lang siya. Tulog na, mahal ko. Anyway, dumudok lang dito. Huwag naman ganyan. Ay, sige. Ang sakit naman nun. Dumudok lang dito sa sesyong same pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo.